Ang magtatanong po dito po sa dako ng Taiwan ay si Brad Alvin Gonzalez, 34 years old po at under indoctrination po siya. Gandang gabi po, Nadeli. Gusto lang pong malinawan sa nakasulat po sa Mateo 21:12. Sabi po sinabi po ni Jesus yung mga mamimili sa templo ng Diyos. So, di ba po nakasabi sa Bible din po na ang Diyos ay hindi po nananahan sa templong gawa ng kamay. Tama yung observation mo, kapatid na Alvin. Ang aral na sinasabi mo, yung tinuro ni San Pablo, siguro mga 34 taon pagkatapos na mangyari ang ginawa ni Kristo, ay nagturo si Pablo ng ganito sa 17:24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayon. Yun ay isang spiritual fact. Isang fact, spiritual truth, na ang Diyos na gumawa ng buong sanlibutan, napakalawak ng sanlibutan, ng universo, patitirahin mo ba siya ngayon doon sa ginawa lang ng kamay mo? Makakagawa naman siya ng kanyang titirahan. Kasi yung Diyos nakakagawa ng buong sanlibutan, ng napakalawak na universo, tapos papatirahin mo doon sa ginawa lang ng kamay ng tao. Yung ginawa ng kamay ng tao, batot simento lang naman yon. Kaya ang sabi ni Pablo, yung katotohanan talaga, hindi tumatahan ng Diyos doon. Kasi sabi sa Biblia, yun daw butike, kahit sa bahay ng hari, nakakatira yung butike. Bibigla ka na lang, wala namang nagdala ng butike, tapos meron ka na makikitang butike. Nagdaan ako dun sa Hampton Palace, ayun. Nakakita akong butike. Sabi ko talagang tama yun sa Biblia, no? Meron kasi talagang kahit bahay ng hari, pinupuntahan ng butike. Oh. Ibig sabihin, yun ang nakatira dyan. Pero ang Diyos, hindi nakatira dyan. Kasi yung ginawa ni Solomon na templo sa Israel nung araw, ay tinatawag ni Solomon na bahay ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, yung kanyang bahay, tatawaging bahay panalanginan. Hindi bahay ng Diyos talaga, kundi tawagin man ni Solomon na bahay ng Diyos yun, pero hindi naman nakatira ang Diyos doon. Kaya tatawagin yung bahay panalanginan. 56:7 ni Isaias. Pakinggan nyo. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ayun, yung tinatawag na templo sa Israel, tatawaging bahay panalanginan, house of prayer. Doon mananalangin ang kanyang mga anak na mga lingkod niya sa Israel. Yun ang talagang katotohanan doon. Pero para sabihin mong bahay ng Diyos yun, na ang Diyos ang nakatira roon, hindi tama yun. Itinama ni Pablo yung konsepto ng mga Israelita na yun ay bahay ng Diyos. Sinabi ni Pablo na ang Diyos hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Sana naunawaan mo, kapatid na Alvin. Naunawaan ko na po. Sige, salamat sa Panginoon. Ang magtatanong po dito, kapatid na Eli, ay si Ronald Dumapal. Katoliko po, 48 years old po. Magandang gabi po, Brother Eli. Tanong ko lang po, kung ang isang tao na humingi na ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at nagpabautismo na at pagkatapos nagkasala ulit, hindi na ba siya papatawarin ng Diyos Ama? At ang pangalawa, Sige po. ano po yung bautismo para mapatawad ang ating mga kasalanan? Hindi ba tayo patawarin ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan kung hindi tayo magpabautismo? Una-una, kapatid, yung bautismo kasi, yun po'y paglilinis ng kasalanan. Paghuhugas ng kasalanan. Kaya, yun ay paglulubog sa tubig. Yung tubig na paglulubugan, hindi basta tubig, kundi tubig kung saan mayroong kalakip na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa 5:26 ng Epeso, ganito po ang nakasulat. Upang kanyang pakabanaling ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Hindi po basta tubig lang yon. Kalakip po dun yung salita ng Diyos. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, lalakip dun sa tubig, para yung tubig ay magkaroon ng kapangyarihan o power na makapaglinis ng kasalanan ng tao. 22:16 ng gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ayon. Yung tanong mo, kapatid,
Hindi ba mapapatawad ng Diyos ang tao na walang bautismo? Mapapatawad, kapatid. Kahit walang bautismo, mapapatawad ng Diyos ang tao. Kaya niyang magawa yun. Ang katunayan, napatawad niya yung magnanakaw dun sa krus eh. Wala namang bautismo ron. Pero alam mo, kapatid na Ronald, ang dapat mong maintindihan, ang Diyos naglalagay ng batas. Yung batas ng Diyos, kung sumasampalataya ka, dapat mong sundin. Huwag mong isipin yung labag o yung kabaligtaran ng batas. Halimbawa, tanong ko sa'yo, pwede ka bang sumiping sa hindi mo asawa? Pwede. By all means. Kahit asawa ng kapwa mo, pwede mong sipingan eh. Pero, umuutos ng Diyos, huwag mong sisipin sa hindi mo asawa, o ano bang konbinyente sa'yo? Yung sumiping sa asawa ng may asawa o yung sumiping sa asawa mo? Mas convenient kasi yung sumiping ka sa asawa mo. Kasi walang tataga sa'yo. Kasi pagka sinipingan mo yung asawa ng kumpare mo at nadatnang kayo, baka tagain ka. Diba? Ganun ang pagkilala sa Diyos. Meron siyang batas, huwag nating kukwestiyonin. Alam natin pwede niyang magawa ang isang bagay, pero huwag kang kukwestiyon. Parang ganito, no? Sa Israel nung araw, sabi ng Diyos, walang kakain ng taba sa inyo, huwag kayong kakain ng taba at saka ng dugo. Sabi niya, sa anumang paraan, basahin natin ang isang talata sa Levitico 3:17. Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan, na hindi kayo kakain ng taba ni duguman. Dugo at taba, hindi ipinapakain ng Diyos sa Israelita. Walang kakain ng taba. Ang taba ng baka, taba ng mga tupa, yun ay susunugin para maging isang masarap na samyo sa Diyos. Basahin natin ang isang talata sa 3:16 ng Levitico. At mga susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana, pagkaing handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy. Lahat ng taba ay sa Panginoon. Lahat ng taba sa Panginoon. Susunugin sa dambana, lahat ng taba. Ngayon, kung hindi ka nag-iisip, kung hindi mo alam yung totoo, sabihin mo, bakit ganun? Ang sarap-sarap pa naman ng amoy ng taba pag nasusunog na. Iniihaw mo halimbawa yung baka, nasusunog na yung mga taba. Ang sarap-sarap. Pero wag mong kakainin, aalisin mo yung taba. Lahat ng taba sa Panginoon. Siguro yung mga taong walang kaloobang sumunod sa Diyos, siguro sa isip-isip nila, bakit ganun? Ang sarap-sarap ng taba bakit ayaw ipakain sa amin? Ang taba ay sa Panginoon. Ngayon, kung ngayon, moderno na tayo, nag-aaral na ang mga tao sa mga siyentipiko, may napakaganda pala ng batas na yan. Sa Israel kasi, wala pang noon, wala pang microscope. Hindi pa nila alam yung kolesterol, hindi pa nila alam yung mga nakakasama sa tao pala yung taba. No? Pagka kumain ka pala ng kumain ng taba, mapupuno ng kolesterol yung ugat mo, lilit ang dalo yan, magkakaroon ka ng high blood pressure. Tapos pag mataas na ang pressure ng dugo mo, masisira yung iyong mga bato. Kasi pagka may mataas na pressure ng dugo, nasisira yung mga ng bato, yung mga, ang tawag doon, mga nerves. Kaya ang bato masisira. Kaya ngayon maraming tao, sira ang bato, nagpapadialysis. Nanggagaling po yan sa kakakain ng mga taba, sa high blood pressure, isa sa pinanggagalingan yan, isa rin yung pinanggagalingan niya yung pagkain ng mga kung ano-anong may chemical. Yan. Nung pala sa panahong Israel, kung hindi man nila naiintindihan na kung may takot sila sa Diyos, hindi nila kinakain ng taba. Maganda pala yung sa tao, huwag kang kakain ng taba. Ngayon, naiintindihan na natin ba't sinabi ng Diyos sa Israel, huwag kayong kakain ng taba, lahat ng taba sa Panginoon. Kung iisipin mo lang, aanin ba ng Diyos yun? Kakainin ba ng Diyos yun? Hindi na makakainin ng Diyos yung taba Kaya niya lang sinabing, lahat ng taba ay sa Panginoon para huwag kang kumain ng taba kung gumagalang ka sa Diyos. At pag hindi ka kumain ng taba, ikaw ang makikinabang kasi hindi ka magkakaroon ng sakit sa puso at saka sa cardiovascular system. Marami pong implikasyon ng pagkain ng taba sa tao. Nakakaano po yan, nakaka-cause ng mga degenerative diseases na mga matitinding sakit. Nakakasira pati ng atay. Ng kung ano-anong mga organs ng katawan. Kaya, naiintindihan natin ngayon yung sinabi sa Israelita, libo-libong taon na nakakaraan. Kaya pala bawal ng Diyos ang taba para ang tao na susunod ay mapabuti. Ngayon,
sabi ng Diyos, magpabautismo ka. Kukwestiyonin ba natin yon? Ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Pag nag-utos siya, alam niya kung anong dahilan, ba't niya inuutos. Bakit ang kailangan ng bautismo? Ang isang sikreto kasi ng bautismo, kapatid, ganito. Sa 12:43 ni Mateo, pakinggan niyo mga kababayan. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Nakita mo kapatid, yung espiritong masama pala pag lumabas sa tao, naghahanap ng dakong walang tubig. Bakit? Yung masamang espiritu takot sa tubig. Lalo na yung tubig na may salita ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang mga nababautismuhan, lumalabas yung masasamang espiritu, kagaya ni Maria Magdalena. Basahin natin ang Lucas Kapitulo 8, versikulo 2. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria, na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Ayun. Kung asa ng tubig, kapatid, kung asa ng tubig, natatalo yung hangin eh. Talo ng tubig yung hangin. Kaya pag dumating ang tubig, lalabas ang hangin. Subukan nyo, experiment nyo, scientifically. Kung saan makakarating ang tubig, lalabas ang hangin. That is a principle in science. Lighter kasi yung hangin kaysa sa tubig. Ang espiritu po parang hangin. Ang espiritu parang hangin. Yung masasamang espiritu, pagka inilubog ka sa bautismo, lalabas yun sa pagkatao mo. Takot sila sa tubig na may kalakip na salita ng Diyos. Kaya alam nyo, ang salita ng Diyos itinulad sa tubig eh. Ang isang hulugan panlinis yung tubig. At yung tubig, pantaboy ng hangin. Yung espiritong masama na parang hangin, lalaya sa iyo pag ikaw ay nalubog sa bautismo. Basahin natin ang Hebreo 1, versikulo 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yung mga anghel, parang hangin yun eh. Espiritu kasi yun eh. Yung anghel, parang hangin sapagkat espiritu yun. Ang maikukumpara natin sa espiritu, sa alam natin, sa alam nating mga tao, ang mapapagkumparahan natin ng espiritu ay yung hangin. Yung hangin parang espiritu. Kaya, ang bautismo ay iniutos ng Panginoong Jesucristo para paalisin lahat ang masasamang espiritu sa pagkatao ng isang taong sumasampalataya. Tama yung sabi mo, kapatid eh. Pwede ka naman patawarin ng Diyos sa kasalanan na walang bautismo. Pero isang paraan kaya niya sinabi yun na magbautismo, yun ang paraan para palabasin ang masasamang espiritu. Karanasan ko yun eh. Nakita ko yung katuparan nun. Meron akong kilalang mga tao na merong masasamang espiritu sa pagkatao, pero pagkatapos ng bautismo, nawala. Yun lang kapatid na isa doon sa Halang Santa Maria, Bulacan eh. Yung tao na yon, isasaksak yung karayom sa kanyang braso, may sinulid. Yung karayom. Tapos huhugutin niya kasama sinulid. Tingnan mo, wala naman sugat. Hindi siya nasasaktan. Kasi meron siyang masamang espiritu sa katawan. Nakakagawa siya ng parang magic. Meron pang isang babae doon sa Magalang, Pampanga, ang kapatid na Karning, yan. Yan, yung babae na yan, 6 na lalaki may hawak, hindi mapigilan eh. Kasi may masamang espiritu siya sa katawan. Pero nung mabautismohan siya, nawala. Gumanda ang kanyang kalagayan, naging mabait na tao. Kaya isa sa dahilan kung bakit binabautismohan, para palayasin yung masasamang espiritu sa pagkatao ng isang tao, kapatid. Sana naunawaan mo yun. Kasi sinabi ng Panginoong Jesus, pagka yung isang masamang espiritu umalis na sa tao, nag-ahanap yun ng dakong walang tubig. Kasi takot nga siya sa tubig, lalo na yung tubig ng bautismo. Parang ganun ang hangin, na pagka na-penetrate ng tubig, lumalayas yung hangin. Ang espiritu kasi parang hangin. Ngayon, doon sa isang tanong mo, kung nagpabautismo ka na, napatawad na ang kasalanan mo, kung magkasala ka uli, ay papatawarin ka pa ba? Kung ang kasalanan ay bunga ng hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman pinaplano, hindi mo naman iniinteres. Kasi maraming dahilan ba't ang tao nagkakasala. Minsan nagutom siya, wala siyang makain, nakapagnakaw siya. Minsan ay natukso siya dahil mahina yung kanyang laman, nagkasala siya uli.
Ang sabi ng Panginoon ganito, sa 2:1 ng unang Juan, Mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. ayon, pagka nabautismohan ka na, nasakop ka na ng batas ni Kristo, meron ka ng tagapamagitan. Kumbaga, magkasala ka man, meron tagapamagitan na tumutubos, umaako ng iyong kasalanan. Ayun ang pagkakaiba ng nabautismohan sa hindi nababautismohan. Pagka nabautismohan ka na, nasasakop ka na ng pagtubos ni Kristo. Magkasala ka man uli nang hindi mo naman sinasadya, mga natukso ka, dala ng kahinaan ng laman mo, napapatawad pa yun ng Diyos. Naunawaan mo sana, kapatid na Ronald.